Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47. Nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Siren, uban nilang aktor ni Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Siren, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Siren. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, gikan diri sa Harandakben sa Sugbo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, kauban nato sa Attorney Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, good evening sa tanan ug may gabi din ha. Yes! Ryan Mark Borinaga, how have you been for the entire week? Busy ko, grabe, from Wednesday to Friday. Ug sagi kaingon pa kung magsigig ka busy, dili daw kuno ma-presidente. Busy is a blessing. Yes, or especially karon nga si Manahan, no, daghan kay mga mentees and learning from the Miss Universe. Yes. Congratulations to Miss Nicaragua. Ato siya ligon yun siya. And in fairness to her, she's a Catholic, devout Catholic. Ang katolik yung gown, attorney, was patterned after the dress of the Virgin Mary. So there's a story there. O, motong na siya yung Parehas po sa ato. light blue nga nagkuhan din niya na para-para. And also, ingon siya kay, katong pagka-crown na ba, after crowning niya ni, move siya mga 3 steps man siguro forward. Nga di ba ni anak man siya? Ni anak man siya. Actually, wag ko mo tanaw, sorry. No, na siya mga photos and then mga video clips good pag proclaim ba nga. Siya na yung winner niya. Anak man siya. Yan, siya, thank God, thank God. So yan gi-explain pag interview, siya, ingon daw siya nga, thanks God because this victory is not for me but for Him. Okay, so siya devout Catholic good siya dahil. In fairness, so offered to God iyahang kuan dito. Oo, nisamot akong kuan niya, nisamot akong admiration niya kay because Nicaragua good siya from the very beginning. After na-crown siya dito sa Nicaragua sa ilang national pageant, ligon good siya. So wala kay question, wala kay question nga siya ang kuan deserving. Although there was a moment nga ako siya ga-underestimate. Wa magud siya na-appeal sa top 10 finalists sa Voice for Change. Ang Voice for Change is 50% votes, fan votes, and 50% sa judges nga score. Unya, ang pagkuan sa judges is evaluate nila ang imong credentials, including your advocacy. Wa man nasod si Thailand o si Nicaragua din niya, anak ko nga, ba't titingin sa mga advocacy? Kung mas na nasod? Yeah, but I was impressed sa iyahang Q&A nga. Nag-mention again siya historical figure, no? Nga nakaingon yung ka. Mary Stonescraft? So, mao na siya. Nga kanang napag-google ako. Sige. For someone ba, for beauty contestants like that, nga mo mention gani og mga historical figures, gawas of course, kay balo ka nga gipangandaman, pero ang the choice man good of people, kay di pa sila kahibaw nga mauna ang pangutana. For her to kanang recall sa pangalan kung dili man gani kung iya ra gani gitun-an. Mary Stonescraft. Unya kanang to recall and kanang articulate the advocacy is really something admirable, no? Kana bang I know the pressure anang mo appeal ka og Q&A nga dili ba gyud ka prepared, and then for her to cite and relate that sa kanang sa tunga year until 1800s, no? Unya karon, and then relate it with the developments sa kanang advocacy para sa mga women is very very impressive for me lang, ha. So kana wako kadungog sa giunsa pag-answer ang uban, although na mga nakita nako nga syaka daw ang interview, pero sa iyaha insofar as ako nakitaan sa iyahang answer is concerned, yeah, I think she's impressive. She's beautiful. Si Thailand iyaha kay si Malala man iyaha. Pero mabawra kay niya pagka expound dili kay Coco aning ko nga. And then ang Australia nga mo second runner up iyang mother. Okay. Oh, nya kato jud siya.
na-amaze ko, kinsa man taon ning tawhan na yung gi-mention, nag-google yung taon na ako, kinsa man ni siya. Si Mary Stone-Scrap, feminism founder, British, Ana siya nilo. Niya, okay na ko nga Nicaragua nakadaog. Okay naman sa kung Thailand na top 3. Naghamang nireklamo nga nung wala nakasulod sa top 5 si MMD. Murag ilang feeling the Philippines had been robbed. Ako asang feeling ba nga, wala siya nakasulod. Okay, fine. I think she was in herself, sa iyang kaugalingon, impressive na daan si MMD. Makaremember man ko sa imong giingon ray nga sometimes you just have your moment. You are all beautiful, no? Puros mo maayo, pero nalagay moment nga better, mas mo shine ng uban. And kana mo na akong yunahuna nga, kanang nindot gitan-awon si MMD, gawas lang nga wala ko ma-impress sa iyahang eroplano nga national ko siya. I was never impressed nga nung mauna. Actually, akong unang yun-una ba, sulub-sulub kag eroplano, girl, marakarikol ang tanang tao sa delayed flights diri sa Pilipinas. Basig ang mga judges nakasuway na nga rin sa Pilipinas na delayed ilahang flights, tanang. Pero anyway, my choice. The national costume is wala na siya bearing. Wala bearing category. Pero it still manifests you, and the national costume, as the name implies, national costume, it represents your country. And I don't think the aircraft or kanang airplane is a good representation sa Pilipinas as of this moment. Kay bauta nga bati gyud ang services sa ato ang airlines industry, no? Kana mag-uol ka kanunay ug mag-pray ka kanunay nga in town, sakto in town akong flight, way mahitabo nga kanang untoward, dili ka ma-bump off, dili ko siya na naka-impressive. But on the other hand, sa other performance, I really like her gown. No, nindot kayo iyahang gown, iyang gisulob nga kanang in tribute kang wangod saka centenarian nga murag usa na las mga nagpabilin nga tattoo maker, no, dito somewhere sa north. Okay, so ako interpretation atong national costume is naman gud siya tatak na more on tourism promotion gud siya. Mauna na walay non-bearing ang national costume sa Miss Universe because mura na siya ang moment nga maka-promote gyud ang each country kung unsa ilang gusto i-promote. So, pagtaron ako sa costume ni Michelle D, kaya naman ko dito sa likod nga, Love the Philippines. So, ako interpretation ko na mura bag, come fly to the Philippines na kay naman dito, Love the Philippines. But then, ako amigo nga, pageant vlogger si Jonathan Santos nga taga Manila, iyang gi-explain. Okay, mo analyze nga nganong eroplano national costume nga dili man na part of the culture of the Philippines. So grabe sa king research akong amego ay ingon siya nga kanang, are you even aware that Ayala Avenue used to be an airstrip? Did you know that our country was the first in Asia to have a commercial airline? The Philippines is more than a Filipiniana. Yan gikonya kani ana mo mga kuan nga dili man a part of the Filipino culture, but anyway, so mo to siya moro ta ako interpretation iko nga okay raman, pero ana ako mga amigo sa uban din sa nga bati ko no pagkahimo, murag binata ra ko no kay pagkahimo. Actually mo rin siya costume for a Halloween party. Okay ra. Pero am I being too harsh? Pero mao na kanang ako amang good ray kanang mo represent ka sa imong country, you don't need so much explanation kanang tan-aw ni mo eroplano, oy nganong eroplano, and if you know the Philippines, mamoblema jud ka flights diri, no, mo na di ko ganahan mag flights, and then sunod ana kanang mas nalipay pa siguro ko ray kanang sa ato ang sinulog mga festival queen sa una, di ba? Ang ipangsulob nila is mura na lang ang tibuok nga kanang kuan scenic spots sa tibuok Pilipinas, makita nimong mayon sa Pikaside, ang ang Baguio sa other side, ang Chocolate Hills kana pa kay tan-aw nimo okay nya something that evokes the Philippines, no, kanang tan-aw nimo Pilipinas good na kanang no need of further explanation kanang para nako effective imong national costume kung dili na siya kinahanglan i-justify nganong mauna siya, no, the fact na gini-explain og maayo defeats actually the purpose. Kay we rely on impressions, wala man na kanang mga tao nga nagtan-aw nimo, they don't actually ask na kanang nganong ga eroplano na siya. Ila na tanaw, what first comes to mind when they look at you wearing a national costume? So kanang ang uban dito igtanaw nako Thailand ba to nga or somewhere Cambodia nga
wala ko ning tanaw ha, mga pictures na niya ko ang ipang tanaw nga. Karelate yung mga temples ni dito sa ilahang lugar. Anin dote, maringon na ba? Pero kato lang. Anyway, I was still impressed with MMD. Bisag ningon siya, sayang daw. Wala siya kagunit sa mic. No? She would have given her all. Pero mauna gid siguro to, that her journey ends there. Pero daghan mag-winners, right? Diba nga? Bisan pagdili sila mismo ang ningdaog, kung impressive ang performance, still have kanang future na pailain pa nga mga opportunities. But yeah, going back to the last question, kahibaw ko nga mag-aeroplano siya. Kay tribute to Air Force daw. Iyan mo ko nag-isulti sa Instagram because she's in Air Force Reservist. So, para na-connect dito. And then, kato na pagkakita na ako, nga nirampa siya, nakasabot na biya ko dayon. Ang ako interpretation good, pagkakita na pagtalikod niya nga, I love the Philippines. Inko, fly to the Philippines. So, parang sakay na kay mga rinata sa Philippines, come to the Philippines. That was my interpretation. But as to the, kung ano yung MMD ba ka ng finish yun, yung ranking, I was really expecting na ma-top 5. Yeah, you told us that. Last ko na to. Session. Kada na yung mangutanan ako, what is your forecast? What is your forecasting kung top 5 siya? Di ko kakita na maray na siya, but confident ko nga ma-top 5 siya. Because she was #1 voice for change. Kana lang yun, dako yun na siya na score ni mo or points ni mo kung siya ba yung gold, siya ba yung winner ato na contest. And then, sa swimsuit nindot siya performance, sa evening gown nindot siya performance, pag preliminaries ba, and then I'm sure sa closer interview nindot siya performance nga no man siya kadaog. And then na mga ni-circulate ron nga mga score sheets daw, unconfirmed nga score sheets sa mga judges na dito ni hatag ra niyag 6. Murag gilaglag yun siya ba, murag there is ang interpretation sa mga tao, like mga Filipinos, is that there is really a move na ilaglag yun ang Philippines. Ganun yun siya pasudlon sa kuan, sa top 5. Which is very aligre na. Okay, nagbayanihan man itong mga Filipinos no, for fan votes. Support ni #1 masasi ka ng #1 sa MMD sa fan votes. After that, kinalagot yung mga Filipinos, and not only Filipinos, even foreigners. Nakapil ko sila nga, the Philippines was robbed, no? So, ang mga yads karon nga, kuan katong mga ni-vote ni MMD, fan votes, nagbayanihan na sa karon kay refund. Ilang gi-withdraw ang ilang votes kay pwede man dai i-refund. Pwede man nimo kwaon nimong giboto, imong gipalit. That's being kanang sore, kanang dawata na lang sa ni move on murag apira mas kasukan nga lain no nga murag somehow giingnan ni kuan kaning president owner sa Miss Universe kuan MMD nga kanang move on. Pero bugo ta kasabot unsay laing gipanulti unsay context ato ha. So I would not judge her unya. Para ko she owns the pageant no and it's negosyo. And kanang sure kaayo po ta paminawon uy kung ato pa gyud nang kanang buki-kio na ba para nako ray beauty pageants are always subjective no kanang depende naman gud sa mga huwis buot mo sa usa ka huwis nga wa lang gyud siya naka-appreciate sa beauty ni MMD nga gamay iyang gihatag nga score which adversely affected sa future sa ato ang chances pagka Miss Universe. Para nako ray ba kanang mubalik yun ko sa imo ingon chance gyud na siya, and sometimes it happens to you, sometimes it doesn't. Unya wala lang gyud no, wala lang gyud to sa panahon si MMD kanang dili lang gyud to iyahang star ang ning shine at that night, although kita we are all we are all for her no. Ako I really appreciate the gown no, ang iyahang gisulob nga katong kuano katuloy tribute kang wangod nga katong tattoo artist. Wala lang gyud dry, dili lang gyud time, dili lang gyud moment, wala lang gyud siya sa inaana nga moment, and let's accept it gracefully no, like the queen that she is, that we like her to be. Let's accept it gracefully. Ana man gyud na sometimes you win, sometimes you don't. Wa siya mo daog, okay dawato na to, ana lang pug ko. Yeah, but ako as naglibog ko unsa gyud gipangita sa Miss Universe, because we all along we thought na gipangita ninyo is transformational leader nga grabe gyud iyang advocacy, intact gyud iyang advocacy. MMD gipada dito, wow. Si Celeste last year gingnan sad na
wa siya nasud sa top 20 because wa siya klarong advocacy. Okay, gwapa kay siya ana. Imposible kay di masud si Celeste for sa first cut lang top 20 oh. Sige ka, maka siya advocacy oh. Let's have MMD. Grabe ka lig-on sa credentials. Wa man gihapon. So ang mga Pinoy pageant fanatics good is magdulis lang nga naag yung mga effort to exclude the Philippines now. Ang mga chika lang ha. Na sila na dili makakuan ang Thailand, dili ganan ang Thailand. Ang kaaway ra baro nato ang Thailand. Yes. Kunya, friends ra ba kay sila? Mamidani na ba lang tinawagay sila. Dili ganan ang Thailand na malabwan sila sa Philippines because ang Thailand magud is not yet considered a beauty pageant powerhouse. So, kung magsige kasod ang Philippines dito sa top 5, mosamot ka lig-on ang sash sa Philippines. So, dili allegedly, ang interpretation sa mga Pinoy fanatic fans, dili ganahan ang kuan ana. Grabe. But naman sa yung mga kuan good nga questionable yung kayo. Makayo siya kang nganong di man jud siya masud sa top 5. Bisag unsa ni mo kwenta sa kinsay pasultihon nganong wa man jud siya nasud sa top 5. And then there was that kaniray. There was this ano pa. Katong was pa na. Di naman. Sa 5 kay ako mo kumutanaw. So actually mudawat ra jud ko unsay resulta. Sa 5, who among the 5 do you think mas deserving si MMD kaysa isa nila? Kinsaan ang usa? Australia. Ngano man? Gaan naman siyang tinubag. Dili, manggod ka ba ka nganong grabe ang pagduda sa Pinoy fans? It's because sa official manggod nga page sa Miss Universe first, na inigawas dito nga top 5 sa ilang art card. Na dito si MMD Philippines na dito part of the top 5. And then wala ang Thailand. And then eventually gidelete to nila na post, gipuli nilang new post nga na dito si Thailand. That's fanning the flame. Nganong magduda ang mga Pilipinos nga gilaglag yun si MMD. There was really an effort nga di gid siya isod sa top 5 ang Philippines. So do you see in the future nga dili na kay taganahan sa Miss U kay atong feeling ang tag-iya diha hilabtanon abi Thailand taga Thailand man siya ganahan siya masud gud pud ang Miss Thailand pero para nako iyaha man pud na ayaw siguro kadaog ang Thailand sad good. First runner-up, di ba? Wa pa gid sila Miss Universe crown sa siguro ba. Despite the fact nga maumaw manignaw ni mga Thai sa mga Pilipino no kumuadto mo dito malaan ra gid mo nga Thai. Okay, maumaw ra gid nga naw nga baya. Mao ra nga stock. Ilang representative dili kay Thai beauty. Latin beauty. Maoran po na to. Very retokada man. Makaingon pa ba po ka nga kani mga Pinay nato nga representatives? Michelle D! Oh, insik. Michelle D! Actually, na-ay harsh nga niingon, insik mo check now. Yakabaw ba ka sa kanang kuan karon mga sentiments. But anyway, I don't want to go into that. Para lang nag-uray, wa lang yun. Dili lang yun niya moment at that time. Even going into top 5 kay mas ni shine lang yun ang uban. O niya, di na kay kumalain. Asian good siya, oy. Kana mo comment ba nga insik siya naong Asian good siya because we were colonized by the we were not colonized by Chinese people but we have good relationship with Chinese sa una katong mga barter trade, di ba? Pero insik gud ang papa, di ba? Yes. Chinese gud ang papa. Tag-iya sa China Bank, yung lola, very mayaman. Anyway, mapadayon pa. After Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu, Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Anak, alam mo ba yung Senate Bill 2028? Tatanggap na ang ating mga lolo't lola ng 1,000 pesos kada buwan. 10,000 pesos pag 80 years old ka. 90 years old, meron na naman 20,000 pesos. Tapos, 100,000 pesos pag 100 years old. Di ba mas okay yun? Anong tingin mo? Okay, grabe good kaming Ryan din, no? Among discussion is bisag asa mo paingon, no, gikan sa beauty pageant pa doon so pero karon of course wa pa man gyud ka move on ang mga tao ani Miss Universe go yung si Ryan pod wala pa sad din siya ka move on. Ako kay okay ra jud kay ko move on ra jud kay ko, no. Ako din ni point out, no, kanang di ba ningon ko last week nga kanang ultimately kay kuan ba ato daghang firsts ato, duha ka trans, duha ka married women with children, no, isa ka plus size nga women, and then lingon ko ni Ryan na yung ko pag-program na to last week nga ultimately ang test, real test kung nadawat na bagyod ni nato ni nga inaani nga klase nga beauty is when mudaog ni sila, pero wa may nakadog bisag usa nila, no, walay nakasodat even top 10. Si Colombia is top 5. Na sa top 5. Married. Okay. So, kanang mauna imuhang test on katubang mga karaan nga standard of beauty na to o kanang qualification or pre-qualification. Kanang trans kay lalaki ba sila sa una, no, at birth, sex assigned at birth is lalaki, and then they change. So, kanang madawat na ba ni nato ni sila, and the real test is pageant. Kanang kung suod og posisyon. So naisa ning suod pero married woman, age pila edad ni Colombia. Pila edad niya 30. So kana siya 30 siguro. So katong mga karaan nga criteria actually test ni sa mga karaan criteria, so wala dito kuan na dito kinahanglan na gyud ay ta nga mo kuan mo saka na kay pwede raman gyud ay. So that's one of the wonderful developments lang gyud siguro sa Miss Universe karon. Sa Philippines next year pa na mo effect na kanang married women and mga single mother. Pero wala pa trans. No age limit and sa pa to? No height requirement. Oo. Di gapon ko mo appeal ray. And then ay murag ini ka Sunday ang final screening sa Miss Universe Philippines Cebu. Anyway, so ang atong one of our hisgutanan tonight serious is kayo ba tag mga topics sarong kapag yes. Katong is pang bride pero daghan nakakuan actually but karon lang tong taton. Una ko na to ang
ICC? ICC. Okay. Naay House Bill karon nga gipasar ni Representative Abante sa Manila. No? 6th District. 6th District sa Manila. Ang one rider party list na representative is sila. Calling on Congress to allow the International Criminal Court's investigation in the Philippines. To recall, di ba, the former president was under investigation sa International Criminal Court tungod sa iyahang war on drugs, where he admitted, no, daghang kitong declaration, and kita man siguro nakahibaw sa iyahang mga pronouncements regarding sa pagpatay aning mga suspected nga mga drug addicts, and then under investigation ni siya war crimes, genocide, crimes against humanity, no, kay mao man ni ang coverage sa International Criminal Court, which can investigate individuals, no, mga leaders nga ning implement atong mga gipang mention nako. And karon while he was president, dili na surprising, no, nga kanang really good malaw, no, o kanang wa gipasod. And in fact, atong gi-withdraw, atong gigawas atong membership sa International Criminal Court during sa iyang presidency para dili ma-investigate. Unfortunately, ma-investigate gihapon kay dili man inana mo effect dayon, no. Ning declare similarly si BBM, President BBM, nga dili gihapon musugot. Karon na ay panawagan sa Kongreso, na ay House Bill lang ipasar nga mo cooperate, no. Ang kani si Abante is chair sa House Committee on Human Rights. Unya ang iyahang pagtan-aw atong ipakuan, atong ipasulod para we are advocating nagrespektar man ta sa katungod sa katawhan, no. And if di ba kung wala gyud tay ginahimo nga violation, ngano ato mapungpugngan, ngano pong mahadlok mapunta. So mao na ang gist, no, sa kanang panawagan nga atong kuan kay wa man tay gikahadlukan, let them in, no, let's cooperate. Karon of course nagpabilin tong mga ning ingon mug dipinsa nga ay dili na nato pasudlon kay ato kuan violation na sa ato ang sovereignty. Si Senator Amy Marcos mo na iyang pronouncement yesterday. Okay, understandably she is with the Dutertes, no. She is very close to VP Sara, and dili surprising ang iyahang position, and she said nga mao gid pud kuno nag-maintain pud kuno ginana nga position si President Bongbong Marcos. So dili naagyo daghan gud gihapon nga faction ingon nga dili angay pasudlon. Ang interesting ani attorney kay katong ningon si BBM, no, nga dili jud siya mo allow sad nga diri ang ICC, and then so syempre ang Department of Justice or si Justice Secretary Remulla is knows that good siya. But recently ang iyan ang pronouncement is ingon na siya nga it needs further consideration. Kanang mura og una niya, murag na usab, murag na soft. Mura og kuan ni consistent ni sa kanang huhungihong sa impeachment ni VP Sara tungod sa iyahang confidential paggamit sa iyang confidential fund. Pero wa pa man nato ma-raise ang pangutana di ay no, naghatag patay sa background. Mao ni ang context. So atong ipangutana sa ato ang audience karon, kung uyon ka ba sa naglanog karon nga panawagan sa mga kongresista aron mo suporta ang Pilipinas sa ICC, International Criminal Court investigation sa giingong human rights violation ni kanhi Presidente Duterte. Ngano man, okay, ako always naman gyud ni nga maoy akong position ray nga i-allow. Anyway, actually ray they can continue with the investigation even without the cooperation sa Pilipinas. They can always conduct the investigation. Dili kinahanglan actually nga musulod sila sa Pilipinas, mao na nga katong pagdeklarar sa Pilipinas nga ayaw mo magsud, pangdakpon mo namo kung manulod mo diri. Ningon ra yung ICC fine. Amo ra ipagawas ang inyong mga kuan, ang inyong mga citizens. Pwede ra man labatan, pwede ra gyud puta online kay we are on technology. Pwede ra gyud online ang pagkuha nila sa datos. Pwede ra gyud sila mo collect og mga papeles, no. They can do so many things without coming here. But the Philippines ganahan karon ang pipila na anay mga lakang des kongreso karon mo ingon wa man tagi kahadlukan, pasudla na sila diri, di ba? So mo na karon ray
suporta bata ana nga atong pasudlon diri kay they can always conduct the investigation even without them coming here. Yes, so same here. Kaya mo maganda para makita ang katag ba, mo nang di ba sa normal ko ano ka na file na lang kag kaso or kanang uban ka ng mga suspect, di ba? Mga salamat kay gi-file kog kaso labi ng mga administrative o kanang mga administrative kuan cases na salamat hinuon kay mo kung gi-file og kaso because mo to makatubag ko dito and then maklaro gyud siya kung guilty ba ko or not guilty. So murag inaana sad na ang ICC mo gyud na ilahang mandato na to prosecute no sa mga leaders nga na yung mga violation, human rights violations, alleged human rights violations. So yeah, pasudlan na sila diri or parang dili sakto mo ita pasudlan sila diri because they can do so with the investigation even without coming here, no? So ang ato is cooperate na lang ka. Cooperate na lang. Actually, ang dako nga bahin ana is welcome the ICC with open arms. Ari mo diri come here diri wala mi gitaguan no. Ang lain ana actually nga implication is if there is a warrant of arrest issued against President Duterte. I think aside from President Duterte, ang other respondents ani is now Senator Bato de la Rosa. So, mura og siguro sa ilaha, ang safe haven nila is naa sila sa Pilipinas for as long as naa sila sa Pilipinas. Naa ang warrant of arrest against nilang duha, dili sila madakop, kay dili man ma-enforce, dili man ma-serve, kay naaraman and dili man makapugos ang ICC nga dak kanang ingnon nila nga uy dakpa na si ang inyuhang senador Bato de la Rosa o inyuhang former president. Kanang dili man na makabuhat ana, but they cannot go to other countries kay in other countries nga naay reach ug naay power ang ICC kay ning cooperate sila sa ICC. President Duterte and Senator Bato de la Rosa actually could be arrested. Siguro mao na karon no kanang murag last na lang ni nga frontier, last na lang gyud ni nga kanang kaatrasan sa duha ang teritoryo sa Pilipinas ug maunay kakulbaan kay kung i-allow nila musulod diri ang ICC with the powers no mo cooperate, pwede gyud pod nga i-enforce ang pagdakop sa duha in case and in the event nga naay warrant of arrest. Sa pagkakaron wala pa man ray. Wala pa warrant of arrest no naa pa man na sa pre-trial stage siguro ang ICC investigation stage sa mga kalapasan ni President Duterte. And another interesting development is si Dilima isa kagawas na siya. And she can be the number one And she said that she will cooperate. And take note no, so she's free no. Acquitted na siya sa iyahang duha ka previous nga cases karon out on bail. Of course, ang recent is ang katong 7 ka witnesses against her. Ni-recant na sa yesterday. And it is, I think, no, as a lawyer, substantial ning evidence sa war on drugs, no. Paggamit gani pag-weaponize sa balaod para pagukod og usa ka political opponent, no, kay klaro man gyud kaayo nga si Senator De Lima was a political mura og formidable no sa iyahang kasabaan no ko-articulate formidable gyud to no nga kanang kuan opponent ni President Duterte, critique ni President Duterte kinahanglang hipuson, and ang pinaka best way at that time is to just allege anything against her niya. That moto inhustisya gyud to ang gihimo sa iya, pwede pod niya gyud nga kung dili man moari ang ICC kay dili pasudlon, di man po na ipamugos. I don't think mamugos ang taga ICC og ari. She can always go out. Of course mananghid ra noon ni siya korte niya no kay ana man ang proseso nato na kay kaso on bail pa man ni siya, wa pa man siya ma-acquit no, pero there's likelihood no nga kanang ma-acquit kay the fact nga gihatagan siya bail, that means evidence sa guilt is not that strong. So din na kaso kaya akong nasabtan kini ana ang judge na dili kuno enough to prove conspiracy ang evidence sa prosecution against Dilima. Actually mo na problema kay of course he was a Secretary of Justice no at that time nga gi-allege nga naa siya kalapasan o niya
natural dili gud siya personally ang ningbuhat sa mga butang nga allegedly iyahang gipamuhat. The only link siguro is conspiracy ni apil siya plano or kuan. And if you cannot establish that kanang daghan og ni-implement unya, di ka ka-establish a role sa kada usa, dili ka ka-establish usa iyahang participation, asa siya na-apil ngano naka-conspire, no? Kung walay ingon ana nga ebidensya, ma-dismiss gyud na nga kaso. Maubitaw na nga naa gyud na always sa kanang investigation ang pag-establish sa kaso. That means naa na burden gyud na sa police, mo nang dili mang shortcut. Kay kanang mang shortcut ka igabot sa korte, sayang pananglitan lag tinuod ang imong gi-allege ha nya nang gigil gyud ka, ako gyud ning gikuan ipapriso Mugnaan. Gihimuan ni mong istorya, dili assuming tinuod nang shortcut ka, wa mo follow sa due process, nagdali wala gi-establish unsa may tabo, ma-dismiss. Kasayang sa tanang effort, kasayang sa tanang ebidensya para lang ibasura tungod lang ka nasayop og usa ka proseso. So karon bisan pa siguro giingnon nato tinuod ang giingon kang President Senator Leila de Lima nga mga allegation, tinuod assuming tinuod. Ana, pero wala gitarong og establish, wala gitarong og kanang allege, no, and prove, no, ang kaning iyang participation. Kasayang man lang, no, kung tinuod. That's another injustice. And nganong nag-injustice kay nang shortcut so dili gud maayo mang shortcut, right? Worst ni kung wa gyud gibhimo gibutang-butangan og istorya, grabe gyud na nga inhustisya. And that could be something pod nga pwede tan-awon sa ICC. For example, ang allegation baya nato kay katong mga suspected, no, nga kanang kuan sa drugs nga gipangpatay, actually wala mo gyud proof ato against nila. And mao na kanang patay lang ka, indiscriminate, no? Probably ang naani mo naa sa pulis is chismis, no? Kaluoy nimo gichismis kasi imong silingan nga adik ka, wala sila kasabot nimo, buang-buang lang gyud ka, no? Pero yung naka-adik, no? Abot sa pulis ang report nga adik ka, na kay mga binuhatan nga mura pud yung adik, no? For that reason gipatay ka, no? Walay due process. Now, naay kang dilima nga storya, wala man gani siya gibuhat, murag parallel ba? Muana ni ang mga taga-ICC nga kani senador naman gani ning usa gimuwag istorya, no? Sa kaning uban nga dili gud katingog gimuwag istorya. So mo strengthen actually ang kaning kaso ni De Lima sa pag-ingon, no, nga kaning war on drugs is just plain crime against humanity sa katawhan, no? Walay pag respetar sa tawhanong katungod. Yes, so muna siya atong atangan kana ba to si nako nabasahan niya anak man to si kanang si Senator Bato de la Rosa nga. In a way ba man siya bisan pag ma-approve din sa Congress kung dili gihapon na i-approve sa presidente wa ra gyud gihapon. Pwede niya i-veto pero mao lagi actually Kevs. No need. Before ako na explain unsa ni International Criminal Court, dili ni siya naman gud na duha ka international courts, no, nga atong kasagaran madunggan. Sikat lang ni karon ang International Criminal Court tungod sa kaning investigation karon ni Presidente Duterte sa iyahang war on drugs, pag-implement niya sa iyahang war on drugs. I think ang coverage even reach up to katong mayor pa siya sa Davao, no, until sa iyahang pagka-presidente. Unya nailain nga body is ang International Court of Justice. Ang kaning International Court of Justice is kaning mga disputes among states ni siya kanang, so dili ni mao, no, kanang di man ni dispute among states ang kaning ato ang gisgutan. We are talking about kaning mga binuhatan sa usa ka leader nato, no, kay mao man ang coverage sa International Criminal Court, no, mga criminal acts nga gihimo sa usa ka individual, no, dili gani kinahanglan siya nga leader pero kasagaran ang mukumit manggod kay you have the power if you are the leader, no. So ang kasagaran nga naa ani ang taral sa hukmanan sa International Criminal Court are mga leaders, no, world leaders niya. Naka-investigate na ni katong kaso, I think sa Rwanda, no, Congo, I think ang Congo nag-investigate po ng International Criminal Court tungod sa
katong paggamit nila og mga child soldiers, no, kay mga bata dili gyud na angay himuon nga mga sundalo. Naay mga countries nga normal nila nga paguniton og armas ang ilahang mga bata, no, meaning anyone below 18, and mo to tried and convicted. So nadakpan na po to nga kalimot na ko nga leader. So naiingon ana nga power nagsugod ni atong 2002 pero taas ni kayog history nga nung naabot og International Criminal Court. Sugod pa ni sa isgutanan World War I, kahuman nag World War II, nga kinahanglan gyud nga taralo ning mga leader nga mulapas, no, sa kanang international nga mga balaod, no, nga nag-recognize sa katungod, no, panahon sa gubat or dili declared panahon sa gubat or kani mga genocide nga giingon kay grabe ni kanang gravest crimes against humanity ning kaning klase sa mga kaso nga ilahang try niya. Kita ang Pilipinas ning sulod taan na 2011, February 2011, under the presidency of President Aquino, very happy about our entrance to it. Apil ng mga naa sa Armed Forces of the Philippines, ang PNP was supporting it, no, and along with a lot other civil society organizations, we praised our entry into the International Criminal Court kay pati na itong paningkamot yun nga masulta dito. Yes, no, kay kanaganahan kay by Harry Roque. Yes, unfortunately. At that time, fortunately, kanang we are so proud nga apil ta na kay meaning nag-advocate ta for international justice, no, kana bang mahunong ning mga genocide. Actually ang Israel did not sign, mao ni ang gitawag natong Rome Statute dahil no, kay sa Rome man gud ni gipirmahan. Israel did not sign because apil sa gi-prohibit, ibawal is kanang imuhang dalon ang imuhang ang usa ka population into an occupied territory. Murag siguro gibuhat nila ron with moy away nila nig Palestine, no? So wala dili member ang Israel. Kung dili ka member, dili ka mataral, no, kay wa kaning appeals pirma. Pero kita kay gahappy yung kita when we signed it. That means we are kanang opening, no, our country to that investigation. Unya, murag nilaron gyud tagbatasan kay abi ato ang leader naman ang investigate. Kalit lang din tag-ingon ay di day mi mo appeal kay violation day na sa amo ang sovereignty, hilabot. But we were very happy when we entered into that kanang Rome Statute, and I think that's one of the best siguro pod nga agreements that we got into, no. It's our appreciation sa kanang human rights, no, ang pag-ila nato sa humanity sa tanan. We became more humane when we entered into that agreement, and when we went out of it, murag nawala po na tanan. As a nation unsay ikasulti sa ato as a nation. Yes, so we have reactions there, no, sa ato ang page. Sige, sa imong hasa, right? Aray sa ingon si Ma'am Presi Marban. Hello, Ma'am Presi, nani siya sa US. Of course, that's the only way to prove if he is guilty or innocent. So pareha mi. Mo lagi para maklaro nato, makita ang kata guilty ba siya ka or dili. Let's cooperate. No? Let them come. Yes. And then si Ma'am Fe Eleanor Pardillo, hello ma'am. Ingon siya yes, pero wala siya explanation nga nung yes. But yes siya. Nga we should cooperate. Comment na paimuha da, right? Wala ra duha po. Dili daghan kayo sa ato ang site sa CCTN, no, gikan ni Richie Olita, ang panguna-una sa kriminal dili mabag-o, dili nimo tumbangan bisan ako murag ma-educate ko nila. Nako sila kinsa may dili ka puyon anang kawat tulis preso laya, kawat tulis preso laya, kawat tulis preso kapoy, di ba, same sa ubang criminal after makalaya balik sa ilang criminal nga binuhatan. Si Douglas Yento, si Duterte daghang nagtinguha malata sa prisuhan, pero ang mga adik-adik, drug pushers o drug lords why nagtinguha nga pud kung sa prisuhan. Murag unfair man pud ni effort ba kay mga pulis. Ang mga adik daghan ang mga kabatan-una nangatakdan hingos og shabu, palo diri og palo didto. Sige, kinahanglan gyud ko mangita og mga answers diri nga niingon og yes or dili o yun unya. Kanang mo duol, kanang mo explain directly ha kay daghan kay tag comments. We have almost 30 comments unya.
mas mo kuan ko og karing mga mugbo kay kato okay na to na kay opinion nga kinahanglan ang mga adik kinahanglan mahipos. Bitabangan ti kabe. Si sige. Elsa Padonia Timbal, dili ko oyon tungod kay kun wala to siya tukhang, siguro murag tiyanggi na pagpamaligya og drugs, daghan na buang og mga rapist. Okay. Si Douglas Shento, hello, dili ko oyon supa ko kay ang mga adik-adik, pushers of drug lords, wala din na sila na biktima og nakalapas sa human rights. Pero di may labot siguro, no? Atong i-determine kung sakto ba ang gibuhat ni Duterte or dili. Actually, that's what the investigation is all about, no? Kung tinuod man or dili, sakto ba or dili ang gibuhat. Ay, laing commentary si Jackie Eroho Aquino, yun kaayo aron maklaro gyud kung unsa ka tinuod or dili manggani aron manubag ang angay manubag. Okay. Si Laklak Portes, o yun ko ani kay daghan kaayo mga biktima sa patay nga gi-connect na lang sa drugs. Labi na ning mga bikil nga personal, wala sad moagi og due process og patay na lang gyud ang solusyon ani mga adik-adik. Luoy kaayo tong naamong na lang taon nga kanimo ra gyud na adik. Hoy. Okay, hugot. Si Dexter Perez, para nako o yun, para maklaro ang tanan, total investigation pa man na, nganong babagan Manila o sa uban, sakop man ang Pilipinas sa ICC sa una, under pa man ang Pilipinas sa panahon sa mga krimen nga panghitabo sa nasod. Maayo na para ilang pamatud-an kung unsa ang resulta sa ilahang operasyon. Si Rico Garcia Olivar, dili ni siya o yun kay man siya ngano manghilabot man ning ICC diri sa Pinas nga ang atong balaod diri nilihok man. Dili ko o yun adto ra na sila manghilabot sa Russia versus Ukraine, Hamas ug Hezbollah. Adto na para tagam mo. Ay, ako din i-point out the IRA no nga kanang of course ning sud man taan ni unya dili actually tinuod makasulod ang ICC if the country, meaning ang Pilipinas, can prove that we are investigating the person alleged to be committing it. So ang question dire, gi-investigate ba nato ang ato ang kanhi presidente tungod sa iyaha mga binuhatan sa una? Kung wala nato na gina-investigate, and there was a time nga member ta sa ICC during that time nga ingon sa kuan kanang alleged no nga mo nang under investigation siya, of course ICC can always enter. Okay. And then si Erwin Lucero, pagmata na muoy ICC ba sa laing lugar nakasulbad ang ICC, gipanitan ang sundalo sa SAF, nakatabang ICC, tinuod lang paglingkod ni Digong, wala na ang crime sa lugar o niya si Digong inyo pasangilan sa patay sa drug war, ngano man si Digong mo ni patay mo miso siya ang patay o gibuhat. Okay. Okay, kani si Mark Dave Mejorada. Uyon kay kung dili tinuod ang mga pasangil nganong mahadlok man. Kung tinuod sa dapat lang pod ato bangon sa mga sad-an ang ilahang kalapasan nga nahitabo sa panahon nga sakop pa kita sa Rome Statute. Uyon sad ko ipaagi og referendum ang pagligal sa tanang droga sa Pilipinas by Kyle Fernandez Gamana. Ingon si Manding Imol, dili sila manghilabot kay dunay kagaling investigation ang Pinas. Di nila kuhaan og katungod maong di jud ko oyon. Okay. Isa din ang utana si Glenda Cortez. Are they Filipinos? Actually, dili sila Filipinos. Si Nicolas Aventura, dapat ang hisgutan nganong nakalaya man si Dilima. Na-explain na sa huwes. Yes. Si Cal Fernandez, nibalit siya, gamanain siya oyon aron makitang katag. Ikaw man siguro. Nag-comment ani. Si Marilyn Patriarca, dakong supak. Si Manding Imol, dili ko na siya oyon. Adonis Villamera, dakong uyon. Wala ni sila yung mga kuan ha explanation. Si Liz Besanye, supak. Si Franklin Apawan, magdadaro. Uyon, aron kung wa di ay sala, libre. Adi, libre. Adi, libre. Matter magbasa. Bards, Kanoy, uyon kaayo. Si Erwin Lucero, og mulapas. Mulampos ang ICC. Maoy ti mailhan sa atong mismong mga sakop og hilabot. Nang hilabot og dayuhan, wala man gani sila nakasulbad sa ila lugar, daghang ipusil unya naapag yung bombahan nga angol nga mga bata, probably referring to Israel. You really need to have a kuan kanang naagay mo file og complaint ngadto sa ICC, dili ni sila kanang mo investigate on their own, abi palang bias. Pero Israel lagi is not a member of the ICC. Okay, ingon si John Marie Raholo Jr. Yes, that's only an investigation. Parehara na sa kuan aron makitang katag. Okay, so mo na siya murag daghang uyon, daghang sa Leon Dance uyon good kay until Duterte man kaming mga products. So okay.
Okay. So, pak siya. Kay Prodigs man siya. Okay. So, muna ato na lang atangan, no? Kay mo man sana investigation man sana gi-explain attorney ganina, dili man sad kinahanglan nga mga risa gyud sila diri. But it's a good move sa Congress karon, no? Telling the world nga we are actually starting to reconsider, no, kung sakto ba tong previous decision nga dili pa sudlon kay wala man mi sala. Okay, show that to the world nga wala sala ipakita pareha diri, no, invite even ang ICC. Okay, unya ang kaning usa na to ka topic attorney, daghan sad ang mga ni-react ani. Kay tungod sa pangutana nga posibleng mawagtang ang internet for weeks and even months kung mahitabo ang giingon nila nga solar superstorm. Actually trending ni siya for past few days ba, trending ning solar superstorm, and then wag gyud ko kaybaw ani kung sa solar superstorm niya. Nangutan ako sa akong friend in siya pag research so nag-research ko. So ang solar superstorm is kuan na siya kanang solar activity dito sa solar system, dito sa kawanangan. Sa sun. Actually sa adlaw, no, it's a ball of fire, chemical ball of fire. So nana siya grabe nga activities, and sometimes may mga explosion, mubuga siya og kayo, no, sa ila na pagka-simple nga pagkasulti, mubuga siya. Ang kanang ibuga, ang pinisik ana is mahagbong diri sa earth. Nang mga flare. Maigo ta kay makaingon nga maapektuhan ang electrical grid. Di pa noon ta masunog. Maapektuhan ang mga electrical grid, mga satellite, anything na nagamit og electricity ana, no, and then mao na nga ni abot ang kuan nga posible nga mo samput na sa internet apocalypse. Okay. For weeks and months. So mo na siya ang atong pangutana karon, and most likely kay na-confirm ang God nga ang mga scientists day dito is nagtukod na gud sila og warning system para makahibaw ta nga nahitabo na dito sa sun, and then nagpadung na diri ang mga particles para ma-turn off nato atong mga electrical system, para walay kinabuhi nga makalas and all. Kay katong sa una matud pa na nahitabuan na diri sa earth nga nakurintihan ang mga kuan. Actually, ang kaning solar flare kuan maguna siya mura og predictable in a sense nga pwede nila mura bag June na ta karon naingon sila between January to October 2024 mura og naputay solar flare kay naay solar storm unya maabot na diri mura every 11th year, no, mura og mahitabo na siya tungod kay naay activity sa sun niya. We are due karon. There were already prior experiences sa Canada, sa Quebec, na when it happened nga nag-solar storm, nag-solar flare, na-affected ang entire electrical system nila. And Quebec, Canada is a very cold country, very cold place. Unya, as a result, 12 hours. Napaong. Napaong. Yeah. So, wala sila heater, wala sila kuan. Well, I think this was in 2003. 2017. So, wala. Paong yun ang tanan nilang system. And 1800s, no, naapoy similar nga experience. Ang na-affected telegraph, murag, equivalent to our internet karon, no. Napaman siguro yung mga nakaabot ninyo og telegrama nga you send communication through your telegraphs, no, kanang naalay Morse code unya maadto sa pikas linya. Murag telepono ra gyud na siya nga prinsipyo, no, masuwat lang. It resulted of course to the loss of communication. Karon you translate kato kuno ligon-ligon to nga sistema ang telegraph, no, kay mas physical man to nga mga connections. Karon internet baya mga wireless unya kanang our internet system is simply not built, no, nga mo withstand sa ingon ana nga mga klase sa contingency. Mao nang kinahanglan mangandam ta kay mawalaan man gyud tag internet. Mao ni nangutana meron naguol ba mo, no, nga naan ni kay unsay angan natong buhaton kini man enough nga maguol ta. Naay 18 to 24 hours nga leeway nga lead time noon kung mag solar flare or na mahitabo sa ato ang adlaw nga mo resulta nga mapektuhan ta diri. It can be kadang within 18 to 24 hours pwede pa ta makapangandam. Pero mao na ato agi kulbaan unsa nga klase nga kulba ug unsa nga klase nga pangandam. Ang gikuha na ng kanang 18 hours is pag turn off ra man na sa mga gadget, pag turn off ra man na sa atong electrical system lagi para dili ta makurintihan. That's for our safety and security. Pero wala pa gyud gi-discuss kung
unsa itong buhaton kung moabot jud na nga mawad-an jud ang internet. But ang pangutana na to karong gabi una daghan king ni-react ani nahadlo ka ba nga wala kay internet access sulod sa pipila ka bulan gumikan sa gikabalak ang Solar Superstorm. Ingon si Eduardo Citon Jr. walay anga ikabalaka Sir Rai kay dili man ni basic needs. Communication can be done in so many ways. Na ay mga tao nga until now wala pa kasulay og internet, until now complete man gihapon ilang life. Ingon si Eric Albarazin, for me Rai, internet plays a significant role, especially sa mga little business where dependent jud kaayo sa internet. Case-to-case business jud siya para nako, right? Kay kung ang imong negosyo is traditional, where there's no need for internet connection, so wala ra jud impact kung mawala ang internet connection. But in online businesses like e-commerce, pila lang ka oras gani nga walay net, dako na kaayong lugi jud. I agree, no? Kanang dependent na kita sa internet karon. The US projects nga 10 to 20 billion US dollars ang daily ang mawala kung mahitabo ang solar flare niya. Walay internet. That's how dependent we are sa internet. Ingon si Ai Katara, paano'y siguro, Sir Rai, walay angay kabalaka kung family or relative interaction lang ang hisgutan or in daily living lang. Mas ninot gani ang family nga walay internet or gadget kay nay constant verbal communication sa balay, but when it comes to work, maglisod jud og adjust since na used to na nga i-email na lang ang kinahanglan, nakadepende na jud ko ana, and more convenient ko if na internet connection when working. Kay sent magsumbol of the Freeman. Yes, kay tuwa baya sa layo akong parents and hobby sa una lang. Ingon si Noel Menuza, Seno, Konsihal, Barangay Talaman, worry gamay. But for sure, gipangandaman na nas mga company sa internet o uban pa kung mahitabo man gani. Si Michael Wendy Ibanez Salcedo, ingon siya, dili naangay kabalakan ang solar storm kay dili kani makapitar sa internet service kada tuig mo experience sa og pila ka solar storm pero wala kani nabalita. Ang angay nimo kabalakan nga taliwala sa solar storm unya bisa na kay internet pero wala kay ka-chat or ka video call kay nag-inusara ka or kung naaman gani pero tuwa sa lain nakig video call. Oh my God, gakuan diha sa imuha ba mga hugot. Si Christian Neil Gilyamak, yes, especially today that we are dependent on the internet. A lot of companies depend their operations on the internet, especially BPO, Wing 5 la kadusil. Wala na mga trabaho na lang ang mga shopping sites. So it's not only about communication, it's also about the business. Negosyo gyud. Kasi Ma'am Kyofi Gina Malagar Kendo in Ormoc City, ang ngayon guta mabalaka kay dako niyog epekto or damage kung matinuod man. Imagine na kung wala internet ang mga negosyo mahunong like mga bangko and remittance business. Ang mga warfare nga satellite feed di na mo function kay ila radar, drones, guided missiles, etc. Dili na sad ta makagamit sa atong computers, walay signal ang cellphones ug daghan pa nga ma-stop nga importante sa atong kinabuhi. Napadagan. Ingon si Shelly Rosa Yusoris, mabalaka gyud sa right kung tinuod man nga naay effect sa connection sa internet kay unsaon na lang ming ga work from home sa mga Presi Marban. Depende sa means of livelihood nato. Erica Zulaika Ligamova, no worries. Kay nagdako ta nga wapa na uso ang cellphone. Besides, mas challenging ang personal attachment compared to online. Janice Almelia, wala ko nahadok o wala sa ko nabalaka og mawala ang internet. Ganahan gani ko ana para mamalik ng putas organic nga kalingawan. And finally, Juliet Rosales, nahadlok sir, samot na ako pa Saudi na pohon. LDR na ang mga status pohon. Nya unsure pa jud og kanus ang mabalik pero carrier na sir kay dasig lang jud tas atong labaw makagaga. Magdaghan ko kuan po kay comments sa to ang CCTN nga site no. Belinda Bae, dili ko mahadlok ka mawad-an og internet, total nanad naman ko wa internet so kad sa elementary pa ko. Karon naman nga baguhay do na internet nga tiguls na. si Jackie Rojo Aquino wala, mas mahadlok ko nga mawala siya. Ano ga ugot na ng mga tao. Si Riazon G, tinuod ay na. Yes, tinuod actually, pero dili known as if it will happen now, no? Luoy kayo mga isig ka pamilya, maguol ko no kay ako no mga LDR. Mercy, Japana, Mabita, di ko mahadlok mawadag internet kay gikan sa una, wala man tay internet. Si Alia Gabriel Kent, unsa man yun ay katinuod. Amo na to atong gi-explain no. Elina Antoke, agoy dili na ta makakontak sa to ang mga relatives o mga igsuon nga tuwa sa layo nagtrabaho sa na lang matinuod ni. Ramonito Arnado, hadlok oy kay halos tanan karon gamit ng internet. Maunsa o na lang si Fancy, what? Nampas mo na kuno aga online business ni mapatay ang business sa online. Trabaho nga online, eskwela nga online, kung mawalaan tag-internet. So, it's not really kanang mga interpersonal. Napo, of course, pero I don't know. So, dili sa pwedeng solar.
Dili. Ang sa itong electricity, kay gikan ba dito ang... Actually, kung mag-solar flare, ma-fry good ang system. No? Nya mo na, mas vulnerable ang internet manggod. Matoy giingon sa atong gibasa, atong kumon nga gibasa. No, mas vulnerable ang kanang internet kaysa telegraph manggani, no. Dako na tong impact sa unang panahon nga telegraph ra na igo. Sa Quebec, of course, mautong ilahang entire electrical system uba. So wa sila mga heater sa ilahang katugnaw. Nya kung kita mo na ato mangutana kay paki-internet kay tawo mga Pilipino. Nag-uol ba ta? So ang uban nag-uol gid sa ilang interpersonal relationships. Pero ato na katangan kay wala pa man gina-discuss unsaon na nato kung moabot ni gyud siya bang mahitabo ni gyud mga ma-affectan gyud atong internet. Unsa gyud atong buhaton? We all go back to basics. Anyway, wala tay panahon ang konserbasyon ng mga technician direct overtime. Before we go to pasalamatan ng Koyang Pals, Archbishop Jose Palma, si Nanay Diana Limchua, si Tatay Dudong Limchua, si Dave, si Brian, si Nilo, si Inday, si Boyak, si Ferdy, si Joanne, o si Direct Jenny. Yay! Salamat. Thank you so much for watching. I hope that mo na-learn and na-enjoy mo. Wag mo ni-stress. Okay. Magkita tag balik sunod sa Badupohon. Din nilang sa yung paborito mga kasaw matag panihapon. Saire!